Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Jello, 39 years old. Nais ko lang i-share sa inyo ang kwento ng mga kasalanang nagawa ko sa asawa ko. Mga pagkakamaling hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. 7 taon na kaming kasal ng asawa kong si Lovely. Mabait siya, simpleng babae, at masasabi kong mabuting ina sa mga anak namin. 34 na taong gulang siya ngayon at pareho kaming nakapagtapos ng kolehiyo. Kung tutuusin, maayos ang naging takbo ng buhay namin bilang mag-asawa. Business-minded ang misis ko at aaminin ko, kung hindi dahil sa kanya hindi namin mararating ang kung anong meron kami ngayon. Sa unang taon ng kasal namin, nagtayo kami ng maliit na laundry shop. Hindi madali sa umpisa, pero dahil sa sipag at diskarte niya, gumanda ang kita, lumawak ang negosyo, hanggang sa nadagdagan pa to ng branch. At unti-unti kaming nakaahon mula sa utang namin, lalo na sa pamilya niya, na tumulong sa amin nung nagsisimula pa lamang kami. Maayos naman ang lahat, hanggang sa nagkaanak kami. Ngayon sa kasalukuyan, 3 na ang anak namin. Ang bunso namin ay 6 na buwang gulang pa lamang. Dahil doon, napagdesisyonan namin na ako muna ang mag-asikaso ng negosyo. Si Lovely kasi ay naging abala sa bahay, sa pag-aalaga sa mga bata, sa pagpupuyat, sa pag-aasikaso ng mga araw-araw na pangangailangan nila. Hindi ko naman siya sinisisi. Alam kong mahirap ang ginagawa niya. Pero habang tumatagal, ramdam kong unti-unti kaming nagkakalayo. Hindi na kami nagkakausap tulad ng dati. Hindi na rin kami nagiging malapit bilang mag-asawa. May kaya ang parents ng asawa ko. Ako naman, ang nanay ko na lang ang meron ako. Bata pa lamang kasi ako nung iwan na kami ng tatay ko at sumama sa ibang babae. Sumakabilang bakod noon. Sa totoo lang galit na galit ako sa kanya. Sinabi ko pa nga sa sarili ko na hinding-hindi ako matutulad sa kanya. Hinding-hindi ko yun gagawin sa magiging pamilya at anak ko. Pero hindi ko akalain na darating rin palang panahon na kakainin ko ang mga sinabi kong yun. Nagagawin ko rin ang ginawa ng tatay ko. Naganap ako ng kalinga sa ibang babae. At yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Pumatol ako sa babaeng kapitbahay namin. Pero hindi lang babae. Isang babaeng mababa ang lipad kung tawagin ng iba. Hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos maintindihan kung bakit ako nahumaling sa kanya. Siguro nga dahil bata siya, dalaga, fresh. Kahit may mga bulong-bulungan na marami ng lalaking nakagalaw na sa kanya. O siguro, dahil sa kanya ko naranasan ang mga bagay na matagal ko nang hindi nararanasan sa sarili kong asawa. Ayokong idahilan to pero sasabihin ko ang totoo. Nagbago kasi ang misis ko. Tumaba siya. Napabayaan ang sarili niya. Sa isip ko noon, parang nawala na ang dating Lovely na minahal ko. At doon pumasok si Maricar. 20 anyos pa lamang siya. Maputi, maganda, sobrang sexy. Panalo ang muka, idagdag pa ang katawan. Hindi ko siya literal nakakilala. Ilang bahay din ang layo ng inuupahan niyang bahay sa amin. Madalas ko lamang siyang nakikita sa may tindahan, sa daan. Pero ni minsan hindi kami nag-usap. Talamak kasi ang chismis tungkol sa kanya. Marami raw bulong-bulungan. Madaling lapitan. Bayaran kasi. Nung una wala naman akong pakialam. Hindi ko siya pinapansin. Hindi ko rin iniisip na darating ang araw na magiging bahagi siya ng pagbagsak ng pamilya ko. Dumating ang isang gabi na siyang nagpabago sa lahat. Nag-away kami ng asawa ko. Pagod daw siya. Ayaw niya akong pagbigyan sa kama. Hindi ko inintindi ang dahilan niya.
Ang inintindi ko noon ang sarili kong kagustuhan. Sa galit at sama ng loob, umalis ako ng bahay. Hindi ako nagpaalam sa kanya, hindi rin ako nag-text. Nagpunta ako sa isang bar na medyo malayo sa lugar namin. Gusto ko lang mag-relax. Gusto kong uminom. Gusto kong mawala ang inis ko sa asawa ko. At doon ko siya nakita. Si Maricar. Nasa isang mesa siya noon. Halatang sanay na sanay sa lugar. Hindi na siya yung kapitbahay lang na nakikita ko sa labas. Ibang ayos niya ngayon. Ibang dating. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, para bang may humatak sa akin para lapitan siya. Nag-isip ako sandali. Alam kong may asawa ko. Alam kong mali. Pero nanaig ang tukso. Umorder ako ng alak at lumapit siya sa mesa ko. Tinable ko siya. Nagulat pa nga siya nung makita niya ako. Hanggang sa nag-usap kami, simpleng kwentuhan sa umpisa, tawa, inom, hanggang sa naramdaman kong nahuhumaling na ako sa kagandahan niya, sa boses niya, sa tingin niya, at sa paraan ng pakikinig niya sa akin. At nung tanungin ko siya kung gusto niyang lumabas, hindi siya tumanggi. Doon nagsimula ang problema. Doon nagsimula ang kasalanan ko. At hindi ko alam noon na sa isang gabi lang, sisirain ko na ang 7 taon na binuo namin ng asawa ko. Hindi na kami nagtagal sa bar. Isang tinginan lang, isang tango, at alam namin kung saan nahantong ang gabi. Inakay ko si Maricar palabas. Sumakay kami sa kotse at dinala ko siya sa isang hotel na hindi ko pa napupuntahan noon. Kabado pa ako. Unang beses kong gagawin to. Unang beses kong magtataksil sa misis ko. Sa loob ng silid naghalo-halo ang nararamdaman ko. Excited ako, na kinakabahan, natatakot ako na nananabik. Alam kong mali pero hindi ako umatras. Ano, tutunganga ka na lang ba? Napangiti ako. At doon hinalikan ko siya na ginantihan naman niya. At nung makita ko lahat sa kanya, naikumpara ko siya sa asawa ko. Napakalayo. Ang sexy ni Maricar. Makinis at talagang bata. Habang asawa ko ay tila pinabayaan na ang sarili. Hindi ko na rin idedetalye pa. Ang masasabi ko lang na humaling talaga ako sa kanya. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil sa pakiramdam na naibigay niya ang matagal ko nang hinahanap. Ang pakiramdam na hindi na ibibigay sa akin ng asawa ko. Pagkatapos noon, nakahiga lang ako. Siya naman, kalmado, para bang sanay na, o talagang sanay na. Doon ko naisip na wala talaga siyang pakialam kung sino siguro talagang lalaki ang makakasama niya. Dahil sanay na siya. Umuwi ako ng umaga na. Pagbukas ko ng pinto, agad bumungad sa akin ang realidad na tinakasan ko. Abala ang asawa ko sa kusina. Nagluluto habang bitbit ang bunso ko. Habang umiinom ng gatas ang 2 naming anak na papasok naman ng elementarya. Pagod na pagod ang mukha niya pero tuloy pa rin ang kilos. Walang reklamo at walang tanong sa akin kung saan ba ako nanggaling. Napatigil ako saglit. Tiningnan ko siya. Ang katawan niyang nagbago dahil sa panganganak. Ang braso niyang malalaki na. Ang buhok niyang basta na lamang nakatali. Malayong malayo sa babaeng kasama ko kagabi. Umaga na. Sabi niya na parang walang nangyari. Umupo ako sa mesa at kumain na ng agahan. Tahimik kami. May mga tanong sa isip ko pero wala akong lakas ng loob na sagutin ang sarili ko. Pagkatapos kumain, nagpaalam na akong aalis. Sabi ko pupunta ako sa bayan para tingnan ang shop. Tumango lang siya at hindi na nagtanong pa. Lumipas ang ilang araw. Akala ko tapos na. Akala ko isang beses lang yun. Pero hindi. May kulang na naman. May hinahanap na naman ang katawan ko. Kaya bumalik ako sa bar. Hinanap ko si Maricar. At nandun nga siya. Parang ang inaasahan na niya ako eh. Nandito ka na naman ah. Sabi niya na may ngiti.
Doon kami nagkausap. Sinabi niyang nakikita nga raw niya ako sa lugar namin. Di ba may asawa ka? Tanong niya. Wala eh. Ganun talaga pag hindi ka napagbibigyan. Kaya ka naghahanap sa iba? Tanong niya. Baka magsisi ka kapag nalaman niya. Dagdag niya na para bang biro. Bakit naman ako magsisisi? Kasalanan ko bang maghanap ako ng iba? Sagot ko naman. Natawa lamang siya. Marami na akong narinig na ganyan sa mga lalaki na kasama ko. Pero alam mo, lahat sila nasira ang pamilya. Anyways, sabi niya, tinapik ang mesa. Alak. You want? Oo naman, sagot ko. Nag-start ng inuman. Pero mas masaya ngayon. Mas walang kaba. Mas wala ng konsensya. Nang lumabas kami, mas handa na ako. At mas malaki pa ang binigay kong pera sa kanya. Kitang-kita ko ang tuwa sa mukha niya. Kung ganyan ka ba naman, mukhang magkakasundo tayo ah. Malayong-malayo sa mga lalaking nakakasama ko. Napakakuripot. Sabi pa niya. Basta ba huwag ka nang maghanap ng iba. Dagdag ko. Ako na lang ang idapat na itable mo. Sure. Sagot niya. Basta ganyan palagi ah. Doon na nagsimula ang tuluyan kong pagkalubog. Gabi-gabi nandun na ako. Unti-unti, nauubos ang sarili kong ipon. Hindi ko namamalayan na binibigay ko na lahat ng luho ni Maricar. Alak, hotel, pera, bag, pati nga alahas. Habang sa bahay, unti-unti na rin akong nawawala. Pag-uwi ko, laging may away. Laging may tanong ang asawa ko. Laging nagbubunga nga. Laging may sama ng loob. Pagod na ako. Sabi niya isang gabi, galit na galit si Mrs. at nanginginig. Maghapon akong nandito sa bahay. Nag-aalaga, naglilinis, nagluluto. Para akong walang asawa. Naueyan talaga ako sa kadramahan niya nun. Sumagot ako. May negosyo tayo. Baka hindi mo naiintindihan. Negosyo ba talaga? Lagi kang wala. Negosyo ba talagang inaasikaso mo? Sigaw niya. Anong gusto mo? Lovely. Itali ko yung sarili ko dito sa bahay? Balik ko. At doon nagsimula ang pagkasira. Ang mga gabing hiwalay na ng higaan. At sa tuwing aalis ako, imbis na bumalik sa tama, mas lalo kong tumatakbo palayo. Hindi ko napansin pero doon na pala tuluyang gumuho ang pamilya ko. At hindi ko rin alam noon na mas lalala pa ang darating. Lumipas ang mga araw at buwan, nagkaroon na kami ng relasyon ni Maricar. Wala mang ligawan pero doon na rin yun. Halos araw-araw kaming nagkikita. Magkausap sa phone, magka-chat. Alam kong may napapansin na ang misis ko pero siguro dahil sa ayaw na nito ng away, hindi na lamang ako nito kinukumpronta. Hanggang isang gabi. Nagkita kami ni Maricar sa isang coffee shop. Habang nakaupo ako, nakita ko siyang bumaba ng tricycle. Nakasuot ng fit na pants, nakalugay ang buhok at sandong crop top. Tangina, ang ganda niya. Kung titingnan mo siya, hindi siya talaga halatang babaeng bayaran. Umupo kami sa isang sulok. Umorder ako ng kape. Siya, nakangiti lang sa akin. Lumipat ka na ng tinutuluyan mo. Bigla akong sabi. Ha? Bakit naman? Tanong niya. Kasi may kinuha akong mas maganda, mas maayos, at mas malaki. Mas bagay ka doon. Sagot ko sabay ngiti. Akong magbabayad. Akong bahala. Alam kong mali pero sa loob ko, parang may tuwang gumapang. Pakiramdam ko, akin na siya. May babae akong inaalagaan. May mundo kong hiwalay sa bahay. O sige, ikaw bahala ha? Sagot niya. Kita ko ang saya sa mukha niya na para bang nanalo sa loto. At alam kong ako ang dahilan ng kasiyahan yun. At proud na proud ako doon. Sinabi ko rin sa kanya ang matagal ko nang iniisip.
Nasusuportahan ko na lamang siya sa lahat. Na hindi na niya kailangang magtrabaho sa bar. Na doon na lamang siya sa bahay at ako na lamang ang bahala sa gastusin. Ako na lang ang asikasuhin niya. Talaga ba? Tanong niya. Talaga, sagot ko. Hindi na siya pumasok sa trabaho simula noon. Araw-araw ako na ang inaasahan niya. Ang luho niya, ang pagkain namin, renta, lahat sa akin. At dahil doon na rin ako umuwi. Minsan sasabihin ko sa sarili ko na isang gabi lang. Minsan uuwi ako para lang magbihis, tapos babalik na naman ako sa kanya. Unti-unti, nawala na ako sa sarili kong tahanan. Si Lovely, ramdam kong may hinala na. Hindi na siya nagtatanong gaya ng dati, hindi rin siya galit. Tahimik lang siya. At doon ako kinabahan, dahil alam kong ang katahimikan niya ay pagod, hindi pagtanggap. Hanggang siguro isang gabi, hindi na rin niya kinaya. Kinumpronta na niya ako. Umuwi ako noon gabing-gabi na. Naabutan ko siyang nakaupo sa may sala. Napakatahimik ng bahay. Tulog na rin ang mga bata. Pagod na pagod ang itsura niya. Pero matapang na nakatingin to sa akin. San ka galing? Tanong niya. Sa shop. Sagot ko automatic. Sinungaling. Sabi niya ng diretso. Napatigil ako. Alam mo bang alam ko? Matagal na. Dagdag niya. Anong alam mo? Tanong ko pa kahit alam ko naman ang sagot. Na may ibang babae ka. Huwag mo na akong gawing tanga, Jello. Sabi niya. Doon na sumabog ang lahat. Ano bang gusto mong gawin ko? Sigaw ko. Nagbago ka na eh. Hindi ka na tulad ng dati. Dahil may anak tayo. Iyak niya. Ginusto natin to eh. Ang bumuo ng pamilya. Tapos ganyan ang gagawin mo? Ako ba ang may kasalanan? Nawalan ka ng oras sa akin. Balik ko. Bata ka ba, Jello? O sadyang isip bata ka lang para hindi mo maintindihan ang lahat? Doon na nag-start. Nagsumbatan, lumabas lahat ng pagod niya, pati na rin ang galit ko. Kasalanan ng isa't isa. Hanggang sa hindi ko na napigilan ng mga salitang matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. Ayoko na, Lovely. Pagod na ako dito. Maghiwalay na tayo. Para siyang tinamaan ng kidlat noon. Natulala siya. At alam kong nasaktan siya ng sobra sa sinabi ko. Natahimik siya tapos umiyak. Pero hindi siya nag-hysterical. Tahimik na iyak ng babaeng durog na durog. Dahil ba sa babae mo? Kaya ganyan ang nasa isip mo? Sabi niya. Ganun ba kadaling iwanan ng 7 taon nating pagsasama, Jello? Hindi ako sumagot. Dahil ayoko nang makinig sa mga pinagsasabi niya. Kinuha ko ang bag ko. Kumuha ko ng ilang mga damit. Hindi na ako nagpaalam sa mga bata. Hindi ko na sila tiningnan pa. Umalis ako ng bahay noon na para bang hindi ko pamilya ang iniwan ko. Lumabas ako na nasa sala, si Lovely. Nakaupo at umiiyak. Simula noon, hindi na ako bumalik sa bahay. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanila pagkatapos noon. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya sa mga anak ko kapag hinahanap nila ako. Wala akong alam. Doon ako tumira kay Maricar. Doon na kami nagsama. Para akong binata ulit na walang responsibilidad sa buhay. Wala nang iyak ng bata. Walang pagod na asawa na puro reklamo. Pero may kapalit pala lahat ng yun. May karma palang naghihintay. Ako pa rin ang humawak ng negosyo. Sa akin pa rin ang lahat ng kita. Ako pa rin ang kumakausap ng mga tauhan. Ako pa rin ang nagdedesisyon. Ewan ko, hindi naman ako kinumpronta ng asawa ko o ng dati kong asawa sa negosyo namin. Binibigyan ko na lamang ng pera si Lovely. Pinapadala ko sa GCash niya buwan-buwan. Hanggang sa unti-unti din lumiit yung perang binibigay ko sa kanya. Dahil nga sa nagagamit namin at sa pinambibili ko ng luho ni Maricar.
mga bakasyon namin, mga trip namin kung saan-saan. Hanggang sa lumipas ang halos 1 taon. Doon ko unti-unting naramdaman ang bigat, ang pagod, ang guilt na bumabalik sa gabi kapag tahimik na ang lahat. Doon bigla kong naisip ang pamilya ko, ang asawa ko, ang mga anak ko. Kumusta kaya sila? Hindi ko alam kung kailan ko babayaran ang mga ginawa ko. Pero ang alam ko, nagsisimula na. At mahirap. Lumipas nga ang 1 taon. 1 taon na parang sumpa. 1 taon na unti-untong gumuguho ang lahat ng pinili ko. Akala ko noon panalo na ako. Akala ko noon nakuha ko ang gusto ko. Ang kalayaan, ang saya, ang bagong simula. Pero ang totoo, doon pa lang pala nagsisimula ang pagbagsak ko. Unti-unti, naubos ang pera ko. Lahat ng ipon na dati kong pinagmamalaki, naglaho. Sa una, hindi ko pa pinapansin. Sabi ko sa sarili ko, kikita naman ulit ang shop. Babawi rin ako. Pero mali ako. Lahat ng luho, lahat ng gastos, lahat ng desisyong padalos-dalos, bumalik sa akin na parang singil. Unti-unting bumagsak ang negosyo. Si Maricar at ako, hindi na rin gaya ng dati. Araw-araw na rin kaming nag-aaway. Maliit na bagay, pinapalaki. Pagod na raw siya. Pagod din naman ako. Nagkaanak kami, isang batang hindi ko akalaing magiging patunay ng lahat ng maling desisyon ko. Mahal ko ang bata, oo. Pero hindi ko maikakaila na sa tuwing umiiyak siya, naalala ko ang 3 anak ko kay Lovely. Naalala ko ang mga gabing wala ako, ang mga araw na hindi ko pinili ang maging ama sa kanila. Sa totoo lang nung time na yon, Miss Kay, gusto ko nang bumalik. Gusto kong itama ang pagkakamali ko. Gusto kong yakapin ulit si Lovely, ang mga anak ko. Gusto kong bumalik sa kanila. At isang gabi nga, naglakas loob akong silipin ang Facebook ni Lovely. Kinakabahan pa ako nung una. Nanlalamig yung kamay ko. Para bang may hinuhukay akong sugat na matagal ko nang tinakbuhan. Pagbukas ko ng profile niya, doon ako natulala. Kitang-kita ako, masayang-masaya sila. Ang profile picture ni Lovely ay siya. At ang 3 naming anak, nakangiti, maayos at buo. Para bang walang bakas ng lalaking iniwan sila. At ang bunso ko, malaki na. Mahigit 1 taon na pala to. Nag-birthday na pala siya. Doon ko na-realize ang pinakamasakit. Ni minsan pala, hindi ko man lang sila napuntahan. Ni minsan pala sa kaarawan nila, hindi ko man lang sila naalala. Parang may kumurot sa dibdib ko na hindi ko mailabas. Isang araw nga, nagtanong ako sa isang dati naming kaibigan. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa, pero curious ako sa pamilya ko. Nung wala ako kung ano bang ginawa nila, kung anong nangyari sa kanila. Siguro naghahanap ako ng pag-asa. O siguro, ng dahilan para masaktan pa ako. At doon ko nga nalaman ng lahat. Kung paano naghirap si Lovely nung umalis ako. Kung paano niya kinaya ang 3 bata. Humingi daw siya ng tulong sa mga magulang niya. Hindi para sa luho, kundi para lang makabangon. Doon ko nga rin nalaman na may negosyo pala siya. Mas maayos, mas malaki, sa tulong ng mga magulang niya. Doon ko lang naisip na matalino nga pala siyang babae. At doon ko tuluyang naintindihan kung gaano ko sinayang ang babaeng dahilan kung bakit kami umangat noon. Samantalang ako eto ngayon, lumulubog. Hindi, lubog na lubog. Ang negosyo, bagsak na. Wala na akong pambayad sa mga tauhan. Ubos na rin kasi ang ipon ko. Ubos ang lakas, ubos ang dahilan. Ni pambayad nga sa renta namin ng bahay, hirap na akong hanapin. Isang gabi, sumabog ulit ang away namin ni Maricar. Pagod na raw siya sa kakaalaga ng bata. Parang eksaktong reklamo ni Lovely noon.
At doon ako nagalit. Hindi sa kanya, Miss Kay, kundi sa sarili ko. Dahil naulit na naman ang lahat. Dahil parehong lalaki lang pala ako noon. Na kung ano ang ginawa ko sa asawa kong si Lovely, ganon din ang ginagawa ko kay Maricar. Sa galit at gulo ng isip ko, pumunta ako sa dati naming bahay. Gusto ko silang makita. Gusto ko lang makasiguro. At doon ako napatigil. Malaki na yung bahay. Iba na ang itsura. Halatang pinarenovate. Hindi ko na nga halos makilala ang lugar na minsan tinawag kong tahanan. At doon ko na-realize, hindi talaga ako kailangan ni Lovely para umunlad siya. Isang araw, naglakas loob akong kausapin si Lovely. Nung nakita niya ako, nakita ko ang galit sa mukha niya. Ramdam ko yun, pero kinausap pa rin niya ako. Humingi ako ng tawad sa kanya. Sinabi ko ang matagal ko nang kinikimkim na nagsisisi ako, na mali ako at gusto ko nang bumalik. Pero hindi siya pumayag. Sinabi niya sa akin na wala na akong babalikan. Na wala na siyang pamilya. Ginawa mo yan. Yun ang sabi niya. Ikaw ang sumira sa atin. Huli na. Dagdag pa niya. Hindi na sapat ang pagsisisi, Jello. Wala akong naisagot. Umalis lang ako. Ngayon, hanggang tingin na lang ako. Minsan nga nakikita ko ang mga anak ko sa malayo. Minsan nakita ko yung bunso ko kasama yung biyanan ko. Masayang masaya, tumatawa. Pero hindi niya ako kilala. At doon ako nawasak bilang ama. Dahil walang sasakit o walang sakit na hihigit sa makita ang sarili mong anak na hindi ka kilala. Dahil ikaw mismo ang pumili na iwan sila. Ngayon, dala-dala ko ang lahat ng pagsisising to. Araw-araw, gabi-gabi, walang takasan. Wala akong sinisisi kundi ang sarili ko lamang. Ito ang kwento ng isang lalaking inuna ang sarili at tuluyang winasak ang pamilyang meron siya. Siguro kung may natutunan man ako, ito yon. Hindi lahat ng nawala ay may babalik at hindi lahat ng pagsisisi may pangalawang pagkakataon. Ito po ang kwento ng aking buhay. Sana'y may natutunan po kayo. Muli, ako po si Jello. Maraming salamat po, Miss Kay, sa pag-ere ng kwento kong ito. Hanggang dito na lamang po. More blessing and God bless.